Mga kamarites at kachisflix, akala natin tahimik na ang lahat at tuluyan ng nabaon sa limot ang isa sa pinakamalaking kontrobersya sa Philippine Internet. Pero heto na naman tayo. Muling nagliyab ang social media dahil sa sunod-sunod na post ng pambansang marites na si Sean Gaza patungkol kina King Badger, Yumi Garcia at Jelay Andres. Matapos ang mahabang panahon ng pananahimik at pag-move on, hindi na nakatiis ang ating Miloves na si Jelay Andres. Naglabas ito ng napakahabang pahayag para sagutin ang mga lumalabas na maling kwento at itama ang mga narrative na muling pinagpipistahan online. Simulan natin ang kwento sa naging pasabog ni Sean Gaza. Nag-post si Sean ng kanyang mahabang pananaw patungkol sa isyu ng tinatawag na grooming. Sa kanyang mga binitiwang salita, tila binibigyan niya ng konteksto at depensa ang naging sitwasyon ni Yumi Garcia noong pumasok ito sa relasyon sa isang lalaking may asawa. Ayon kay Sean, pumatol man daw ito sa lalaking may asawa, kahit 12 taong gulang na bata ay alam na mali iyon. Pero nauunawaan daw niya na napakagaling umanong magmanipula ng lalaki noong 17 taong gulang pa lamang ang babae. Mahirap daw isisi ang lahat sa babae dahil biktima rin ito sa kaguluhang nangyari. Dagdag pa ni Sean, wala naman daw naging material na pakinabang ang babae dahil hindi naman milyonaryo ang lalaki. Para sa kanya, talong-talo raw ang babae sa lahat ng aspeto, kaya nauto ito ng matindi dahil bata pa ang pag-iisip at tinake advantage umano ang kahinaan nito. Sa isa pang hiwalay na post, mas pinalalim pa ni Sean ang kanyang diskusyon patungkol sa psychological effect ng grooming sa mga menor de edad. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang bata ay namanipula, unti-unti raw itinatanim sa isip nito ang baluktot na definisyon ng pag-ibig. Sinabi rin ni Sean na bagamat hindi ligtas sa accountability ang isang tao sa mga maling desisyon na nakasakit ng kapwa, hindi raw kasalanan ng biktima ang mismong manipulasyon na ginawa sa kanya. Nang mag-trending ang mga post na ito, marami sa mga netizens ang nagsimulang magbigay ng kani-kanilang haka-haka. May mga naawa, may mga nagduda, at may mga nagpalutang ng iba't ibang bersyon ng kwento. Dahil dito, napilitan ng magsalita ang legal na asawa na si Jelay Andres. Sa kanyang opisyal na Facebook post, diretsahang binasag ni Jelay ang kanyang pananahimik. Sinabi niya na hindi siya likas na palasalita o palapatol sa mga ganitong isyu. Pero kailangan niyang magsalita dahil may mga maling kwento na naman na lumalabas at nagtitrend. Ayon kay Jelay, totoong nasaktan ang kabilang kampo, ngunit hindi raw iyon automatikong nangangahulugan na inosente na ito. Ang pagtawag daw sa sarili bilang biktima ay hindi nagbubura sa mga naging kahihinatnan o consequences ng sariling mga desisyon. Ibinahagi rin ni Jelay ang matinding bigat na pinagdaanan niya noon. Dahil sa matinding trauma at sakit mula sa pangyayaring iyon, ang kanyang medical results para sa kanyang mental health problem ay naging permanente o forever na halos ikamatay na raw niya noon nang hindi nalalaman ng publiko. Kaya hanggat maaari, iniingatan niya ang kanyang sarili na huwag matrigger. Nilinaw din ni Jelay na ang pananahimik niya noon ay hindi nangangahulugang sumasang-ayon siya sa ibang bersyon ng kwento na ikinakalat ng iba. Sabi niya, kasal niya iyon, nandoon siya mismo, at siya ang nakaranas ng tunay na nangyari. Mariin ding pinunto ni Jelay ang kakulangan sa konsensya noong mga panahong iyon. Sinabi niya na nasa tamang edad na ang babae para malaman ang tama at mali dahil hindi naman ito grade school. Alam daw nito na may babaeng asawa na namamatay sa sakit. May kapwa babaeng gabi-gabing umiiyak, naghihinagpis at nagtatanong sa kanyang sariling halaga habang nasisira ang isang kasal. Dito na ibinunyag ni Jelay ang isa sa pinakamasakit na detalye. Habang pabalik-balik siya sa ospital at halos mamatay sa gamutan, ang dalawa raw ay nagpapakasaya sa mismong kama nilang mag-asawa. Doon din umano umuuwi ang babae kapag wala si Jelay sa bahay ng napakatagal na panahon nang wala siyang kamalay-malay. Bukod sa kanyang mahabang post, sinagot din ni Jelay ang isang netizen sa comment section upang maglinaw ng mga maling impormasyon. Tahasang sinabi ni Jelay na hindi menor de edad ang babae
noong magbuntis at magkaanak ito. Ilang taon na raw, nagsasama ang dalawa bago pa man magkaroon ng anak. Nilinaw din niya na nauna siyang mag-file ng annulment bago pa man bumuo ng sariling pamilya ang dalawa dahil matagal na niyang gustong ipamigay ang kanyang dating asawa para magkaroon na siya ng kapayapaan. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, nag-iwan ng direktang mensahe si Jelay kay Sean Gaza. Sinabi niya na posibleng mali at one-sided ang kwentong nakarating kay Sean. Nagpasalamat man siya na kinilala ni Sean ang sakit at pasanin niya bilang legal na asawa. Nakiusap si Jelay na sa susunod ay magtanong ng direkta sa kanya upang maging balanse ang pinagkukunan ng impormasyon at hindi kumalat ang maling kwento. Nagtapos ang pahayag ni Jelay sa isang mahalagang paalala para sa mga kababaihan. Lumayo at huwag makipagrelasyon sa mga lalaking may asawa na o may kapareha para hindi na makasira ng buhay at pamilya ng iba. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, labis ang pasasalamat ni Jelay dahil tuluyan na siyang nakalaya sa bangungot ng nakaraan matapos maaprubahan ang kanyang pinapangarap na annulment. Ngayon, nahahati ang opinyon ng publiko sa isyong ito. Sa isang panig, may mga tumitingin sa aspeto ng psychological grooming at manipulation kapag ang isang relasyon ay nagsimula sa murang edad. Sa kabilang panig naman, naninindigan ang marami kasama si Jelay Andres na hindi kailanman magiging lisensya ang anumang dahilan para takasan ang personal na pananagutan sa mga desisyong nakasira ng relasyon at nagdulot ng panghabambuhay na trauma sa kapwa babae. Kayo, ano ang saloobin ninyo sa mainit na isyong ito? Sang-ayon ba kayo sa naging buwelta at paninindigan ni Jelay Andres tungkol sa accountability? O may punto ba ang paliwanag ni Sean Gaza patungkol sa epekto ng grooming? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakamaiinit na balita at talakayan. Subscribe para sa mga susunod na ulat at chismis. Chisflix na!